Kung sakali talagang may probable cause sa pagkakalabag ng batas panghalalan, ang kasunod na po nito, filing ng criminal information sa Regional Trial Court. Siguro po matatanong nyo, bakit sa RTC? Una po sa lahat, yan ang itinakda ng batas ayon sa Omnibus Election Code. Pangalawa, dahil ang election offense po ay may parusang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, may pagkakatanggal ng karapatang bumoto, merong perpetual disqualification to hold public office, kailangan po korte ang magdesisyon dito. Kaya nga well, nabanggit mo din nung mga nakarang araw dito sa issue kay Alice Go. Parang meron ka rin nakikitang mga dun sa mga ginagawang pahayag partner, di ba? Ng Solicitor General. Oo, at the time, partner, kasi kulang. Kulang. Sinasabi mo nga, parang nakukulangan ka dun sa kanilang mga alegasyon na pwede nila itong ituloy. Oo. Sabi ko, baka mabaliwala yung kasong qualified trafficking, human trafficking. Kung hindi nila ito, dadagdagan yung ebidensya. Kasi kung makukuha niya ng mga ebidensya, nakuha niya sa Senado, mukhang kulang yun. Pero, partner, lumalalim na yung pag-iimbestiga ng PAOK. Kaya, gumaganda kasi nagtutulong-tulong na sila eh. BI, Bureau of Immigration, COMELEC. Ha? Ito lang, partner, balita, na yung records din ni Alice Goo, di ba may mga thumb mark doon, partner? Kumandidato ka, may thumb mark ka doon eh. Nag-match. Lamang natin kanina umaga, mga mag-aalas 11 ng mismong report ng ating panel patungkol kay Mayor Alice Goo. At ang findings ng panel, sinasabi, the department finds sufficient factual basis to proceed with preliminary investigation and thus most respectfully recommends that this department be directed to file a motu proprio complaint and conduct a preliminary investigation against Mayor Alice Lial Goo /Goo Waping E-Ling for material misrepresentation in violation of Section 74 in relation to Section 262 of the Omnibus Election Code. At pirmado po ito ng 3 miyembro ng panel at sumulit po sa atin ang Director ng Law Department ng Komisyon para po humingi na ng formal na approval ng Commission and Bank. So ito po ay ating kaagad ikukonsulta sa Commission and Bank. At dahil napatunayan nga po ng investigating panel na yung lahat ng fingerprints ng 6 na tao doon sa dalawa sa NBI, yung isa yung sa immigration na ginamit ng NBI, is pangalawa yung mismo sa NBI clearance, pagkatapos yung certificate of candidacy, yung mismong application for registration as a voter, yung mismong election day computerized voters list ng 2022 May, at election day computerized voters list ng Barangay SK election ng 2023. Lahat po yan pare-pareho at isang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Yan, base po sa findings ng ating mga eksperto at ng ating pong ng ating investigating panel ay kay Mayor Alice Goo. So, kailan ang likely release ng NBank decision? Hopefully, yung NBank resolution, kung ano man yung aming mapag-uusapan patungkol sa bagay nito, hopefully, kahit early part ng next week, magagawa namin yan. Pwede naman kami magkaroon ng tinatawag na referendum, hindi na namin kinakailangan magkaroon ng formal na meeting para sa bagay na yan. Marami yun, partner. Nag-match doon sa thumb mark, right. Oo. Mga ilan ba? 10 ata yun eh. Siguro, partner. Hindi pa ako mandidata. Magpa-file ka ng certificate of candidacy. Saka siguro, baka naging botante siya or what, di natin alam. Baka yung voter's ID niya. Oo. Kasi kailangan mo i-prove na botante ka din doon. Correct. Diba? So baka yung thumb mark niya doon, kinolekta ng COMELEC, pina-check, nag-match doon sa thumb mark ni Goo Waping. Oo. The problem is, nakapagsampa na ba ang OSG for the cancellation of the birth certificate? Nang sinasabi rito ng COMELEC partner, sa ginawa nilang pagsusuri, yung kopya ng fingerprint ni Goo nang magsumiti ng certificate of candidacy bilang alkalde at ng kopya ng fingerprint ni Goo Waping mula sa National Bureau of Investigation, nagkatugma. Kaya nga, di ba pareho? So it means, yung kumandidatong mayor sa Bambantarlac ay Chinese. No. So, sabi kasi ng COMELEC, wala silang power. Na kung tatakbo ito, wala silang power na pahinto kasi as of now, walang Pilipino sapat siya. ebidensya. At saka wala silang hawag na pruweba na... Hindi, kahit meron ng record na ganyan, partner.
based sa records, lumalabas, Pilipino siya. So, dapat makancel. Makancel dapat yung birth certificate. Pero I think this supposed to be a special case eh. Hindi siya normal. So, with all the evidence, with all the pieces of evidence na nakuha dyan, from the NBI, Bureau, sa BI, partner, sa COMELEC, hindi ko pwede naman, hindi ko alam bakit, siguro pwede nang hindi siya patakbuhin. Well, sabi nga rito ni COMELEC Chairman Garcia, wala daw silang power eh. Magdidesisyon ngayon, magdidesisyon na daw ang poll body sa susunod na linggo sa kung sasampahan ng kaso ang alkalde sa Regional Trial Court ng paglabag sa Omnibus Election Code. So, okay. Kung magsasampa anong partner? Anong kaso na isasampa nila rito? Yung hindi na po pwede siyang partner, tumagbo o hold any government partner position or offices? Ito yan, partner eh. Hindi ko alam kung makukonsider siya na premature. Well, anyway, kasi kung hindi naman pupunta si Alice Goo to dispute yung record niya sa BI, sa Bureau of Immigration na nakuha nung bata pa siya, di ba? Nung meron silang meron silang application for special investment resident visa. Parang gano'n, di ba? Kung hindi niya i-dispute, it's a government document, pwedeng i-present yan. Diba? Kasi mag-i-issue lang ang Bureau of Immigration na certified true copy. Malaking ebidensya yan. So kung hindi lalaban, si Alice Goo, magtutuloy-tuloy yung kaso para masampahan siya ng violation ng Omnibus Election Code. Diba? And at the same time, perjury. Kaya lang, paano ba ito? Kasi sa OSG naman, partner, yung doon sa OSG, para lang tanggalin siya sa pwesto. Tama ba? Sa birth certificate, pag kinancel mo yun, hindi na siya Filipino. Kaya nga. Doon sa OSG. Pero tingin ko kasi, kailangan talaga kasi makancel yung birth certificate niya. Kasi parang lumalabas pa na you have to prove that. Kasi as of now, ang presumption niyan, Pilipino siya. Yun yung medyo masakit. Yun yung ang katwiran partner ng abogado ni Goo. Itong si Attorney Stephen David. Sabi pa niya, minaliit lamang yung co-warranto petition ng Office of the Solicitor General para matanggal sa posisyon ng alkalde. Sabi niya, giit ng OSG, sabi, huli na daw kasi ang pagsusumiti ng petition at hindi rin malakas yung argumento sa akusasyon kay Goo. No. Ito ang sa akin Ito yung sa akin. Unang-una tingin ko hindi na magpa-file, hindi na magpapakita. So wala na problema si COMELEC. Feel ko lang hindi na magpapakita, hindi na magpa-file ng COC. This coming October. Pero kailangan pa rin nila magsampa ng rito partner, complaint para masiguro lang, di ba, ng COMELEC. Hindi natin masabi din Ito kasi yan sa akin isa siguro pwedeng gawin para hindi na kung magsasampa ng kung magsasampa ng magpa-file ng COC. Meron tayong tinatawag na tingin ko pwede itong i-apply. Yung nuisance candidate kasi di ba para pareho kayo na apelido. Pareho kayo apelido. Or sounds like or parang ginaya mo. Katulad na nangyari kay partner. Yung kaso sa kapatid ni Teves, sino yun? Si Mark. Yung pinatay na governor. Si Digamo. Okay. Meron niyang pinakandidato na kamukha halos ng pangalan ni Digamo na hindi dineclare na nuisance candidate. Kaya nahati yung boto. Diba? Hindi na-count yun kay Digamo. Kaya umangat ngayon yung kapatid ni Teves sa pagiging governor. Pero ako na-question yan hanggang sa naupo itong si Digamo. At doon nga nag-start na medyo initan, diba? So, ito yung definition ng nuisance candidate, Sabi niya, a nuisance candidate is one who puts the election process in mockery, cause confusion among the voters, and clearly demonstrate that the candidate has no bona fide intention to run for public office.
pwede ko ba siya masabi na isa siya na pinuput yung election process in mockery kasi Chinese ka? So, pwede bang i-declare siya? Papasok ba siya as nuisance candidate? At hindi tanggapin ang kanyang COC ng COMELEC? So, kung dineclare niya to na nuisance because of the pieces of evidence na nakuha mo na Chinese siya, o di cancel mo. Huwag mong tanggapin. No. Nuisance candidate ka. No. Tapos bahala si Alice Go mag-question sa court kung nuisance candidate ka siya. Pero for the meantime, hindi siya kasama doon sa list ng candidates. Official candidates, partner. Na pero, ang partner doon ay mga pa lang hawak nila, hindi pa napatunayan na isa siyang Chinese. Oo nga, ito nga mangyayari ha. I-challenge mo nga ngayon. Kung ako kung baka pwede itong gawin nga kung magpa-file. Kasi as of now, kung wala pang declaration na hindi siya Chinese, yung evidence niya is just evidence. Diba? So paano magdidesisyon ng COMELEC ngayon? Na hindi ka pwedeng tumakbo kasi Chinese citizen ka. Baka i-deny nila Alice Go na kanya yung record doon sa BI. Di mo masabi. Hanggat walang declaration ang court na yan ay talagang kay si Alice Go at si Go Waping ay isa. Sa akin lang, hanggat wala pang declaration na yon. Premature yung ibang case. Medyo premature yan. So, ang pwede lang gawin, kasi sabi niya, pinag-usapin ngayon kung may plano siya for the political aspiration pa niya, yung tingin ko, yun ang pwede nilang gawin. Para hindi na makakandidato, inunuwisance candidate kita. Pero, dito sa nadiskubre ng COMELEC na pareho yung fingerprint doon sa COC ni Banban Mayor, dating Banban Mayor, suspended Banban Mayor Guo, pati doon si Gu Huaping na sinasabi Chinese, di ba? Hindi pa yung sapat na ebidensya, partner, kasi pareho Ibig sabihin, iisang tao yun. Sinasabi nga ng NBI, imposible na yung tao ay magkakaroon ng kaparehong fingerprint. Bibihira nangyayari ito. So talagang ang NBI na mismo nagsabi, iisang tao itong dalawa. Yes. So, Chinese national yun, si Gu Huaping. Ito nga, partner. So, hindi ba yun sapat na ebidensya, partner, para siya ay i-declare na Chinese? Hindi. Pwede siyang pahintuin na para tumakbo uli kung sakasakali. Kaya nga, sa akin, ipapadeclare ko siya lang ng nuisance. Kasi, as of now, dinideny nila nila Alice Go ng abogado niya na si Guo Huaping yan. So, kung paano nilang i-deny yan, hindi ko alam. Baka sabihin nila, fake, hindi yan, fake yan, or what, hindi ko alam. Hindi ko pwedeng... Anong depensa nila? Ano yung depensa nila para i-deny yung existence na yun ng Guo Huaping. So, di natin alam kung anong pwede na sabihin. Hindi, gawa-gawa nyo lang yan kasi you're not in favor of Alice. Pwedeng ganun So, ano pa pala? Okay, sabi ni Talatag, due process, kailangan pang ipa-prove in court. Okay, yun pala yun. Kasi wala pang declaration na Guo Huaping and Alice Go is one and the same person. Dapat may declaration yan. They are just pieces of evidence na magagamit mo para ma-declare siya na si Guo Huaping at si Alice Go ay iisa. So, hindi pa pala enough yun, partner, to prove that. Enough siya. Pero we need court order. Okay. Kasi you have to prove that kasi yung kabila, umaalma Hindi ako yan. So, kung i-declare mo na sa sarili mo, lumalaban yung kabila, how can you prove na tama ka? Dinidinay nga nila So, talagang dapat korte ang magsasabi na pareho, na isang tao. Iisa yan. Hanggang sa maging final and executory, yung decision na yun. Kasi kung ikaw lang magdideklara na siya ay Chinese at siya si Guo Huaping, bakit pa natin kakailangan ng korte? Kaya mo nang pala mag-decide. Okay. Yun. So, hindi sapat NBI lang manggagaling yung decision, partner? Hindi. Evidence lang. Witness lang sila. Witness lang sila. Kaya sabi ko, ang sa akin... So, mahaba-habang usapan pa to. Kung ako yung COMELEC, di gagawin ko siya nuisance candidate, hayaan natin si Alice Go, siya ang tumakbo sa korte, na siya magko-question na hindi ako nuisance. So ngayon, pag tumakbo ngayon siya sa korte, partner, to question the decision of COMELEC, paghahambingin ngayon. Maano din yan, matitake up din yung issue ng Guo Huaping saka Alice Go.
So doon ngayon sila magbabakbakan. Pero for the meantime, hindi ka pwedeng tumakbo kasi nuisance candidate ang dating mo. Diba? Sabi ni Papsi rito, Corn TV, sino ang dapat magpatunay, attorney? Sabi mo nga, korte. Ang korte ang magdi-decide. Ang magpo-prove niya yung nag-file ng complaint. Okay. Diba? Oo. So dapat kailangan talaga marami silang hawak na dokumento, mga ebidensya to prove na si Go Huaping at si Alice Guo, iisa lang. Tingin ko, partner, lately ito talaga pinagtutuunan na ng pansin eh. Nung una natin, sabi ko mukhang hindi pa sapat, kailangan pa mas malalim. Ngayon, nakikita na nila yung ugat eh. Natitrace na nila yung matrix. Kaya mukhang papalo naman to, partner. Korte na lang talaga ang makakapag-prove niyan if Filipino o Chinese siya. I hope bilisan ang hatol ng korte. Sweet day, sabi pa niya. Tama. Kasi dito pa naman sa atin, partner, alam naman natin ang justice system. Depende, di ba? Yes. Kung anong kasong hinahawakan. Parang yung kay Grace po daw. Iba naman yung kay Grace po. Okay, actually mali ang pagkakahambing ni Senator Chis Escudero dito. Kasi si Grace po declared na foundling. Foundling siya. Diba? Sabi siya natagpuan sa simbahan eh. Okay? Since wala siya, lumalabas, itong batang to, lumalabas na stateless. Pero saan siya natagpuan? Dito. Sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. So, pwede niyang i-adapt for the interest of the child na maging Filipino citizen siya. Alice Guo, may record siya, lumalabas. Umuwi lang rito. Pumunta lang dito. Pumunta lang rito. Diba? So, yun yung ipoprove nila. Pumunta ka lang dito. Unlike si Senator Grace, lumalabas foundling. Correct. Kaya hindi nga niya matandaan. Nakalimutan ko yun. Ay, partner, tandaan mo to. Lahat na nai-involve ngayon sa Pogo, nagkakaroon ng amnesia. Hindi na maalala. Nakakalimutan na. Parang naturalization, matagal din sa korte. Sabi ni Ireneo Rosas. Parang talaga, matagal din sa kose. Sabi ni Omay Marie, di ba proven na yung fingerprints? Yun nga, sinasabi nga natin. Evidence. Parehong person, si Mayora at si Guapin. Yun nga, sabi nga ni Attorney Omay Marie, isa lang yun sa mga ebidensya. Ebidensya lang siya. Pero kailangan pa talagang patunayan sa korte na pareho yung isang tao na yon. Iisa lang yon. Korte ang magdidesisyon. Basta sa mga ebidensya, partner. Kasi kung ang siya lang magde-decide on that, magkakaroon ng confusion. But anyway, hindi ko alam ang gagawin ng legal. Ako sabi ko, ako yung legal ng COMELEC, hindi ko siya magagawa ng action ngayon. Pag nagsampa siya ng COC, doon ko gagawa ng action. Kasi it will be premature. Ngayon, dahil hindi naman siya nagsasampa eh. And I think, hindi na siya magsasampa. Hindi na magpapakita. Hindi mo nga alam kung nasa Pilipinas pa yan. Kaya nga eh. Yun din ang even yung kanyang abogado, hindi din alam ata eh. Nagkausap daw sila, pero ang sabi daw sa kanya, nasa Pilipinas siya. Sabihin pa ba ni lawyer yon? Of course. Kasi, yung kanilang pag-uusap, face-to-face ba? Phone lang? Malay natin kung nasaan. Kasi parang ngayon, tahimik eh. Hindi mo rin masisisi yung lawyer. Pwede naman sabihin, hindi kami nagkikita, phone lang kami. Tama. Correct. Okay, sige. Ito, yung mga reaksyon. Ba't ang dami mga... Sabi niya, attorney, sabi ni Jojen, paano po, attorney, kung wala na si Alice Go, may sagutin po ba mga abogado niya na panay ang sabi nandito? May isang naging case dito sinampahan. May isang naging case dito, lawyer niya, ang lawyer, nagpanotaryo, humarap sa client niya na fugitive, kasi may final sila na, I don't know, I forgot kung motion for consideration, basta nagpapirma siya ng verification at ninotaryuhan yon. Tapos, dinimanda si lawyer na obstruction of justice kasi ayaw mo sabihin kung nasaan. Ang obstruction of justice, partner, wala palang sinisino to. Kahit magulang. Kaya lang kasi may exception doon sa revised penal code. Kung ako ang may kliyente doon sa nanay nagtago sa bata, gagamitin ko yon. Gagamitin ko yun sa revised penal code as accessory. Pero kasi, ang special law yung obstruction of justice, parang lahat pwedeng kasuhan pagka
nag-prevent mo ang isang tao na umarap sa kaso, pigilan mo yung pagpapaaresto. Pero doon sa kaso na yung lawyer, sinabi niya kasi, nagpanotaryo lang ako dyan. Ay, ninotaryo ko lang yung gamit niya kasi we have to file something. After that, umalis na siya, di ko na alam. Oo. Diba? Kasi kahit alam niya yan, sabi niya, hindi ko alam. So sinampahan siya nga ng obstruction. Sinampahan siya ng obstruction of justice. Sabi ng Supreme Court, hindi siya pwedeng maging guilty sa obstruction of justice kasi di naman niya tinago, nagpapirma lang siya. Kung umalis na yung kliyente niya at hindi alam yung whereabouts, wala naman siya magagawa. Yun. Kaya nga. So, pwedeng gamitin ni attorney yun. Ayan. Kaya sabi ni... Sila Angela, Nandyan Ala din. ko pa naman to si Angela, seryoso nakikinig. Ano pala? Nag-uusapan pa nila, ulam. Univer, thank you, Georgina Cafe o Internet Cafe. Alright, partner, 9:30. Oo, 9:30, Live. batas with Atty. Claire Castro. Magkita-kita tayo dito, mamaya-maya. 9:30 po. Sabi ni Joy Lord Valencia, oh, hi, lechon na naman ulam. Kakasawa na. Wow! Sana all. Talaga. Buti pa kayo nagsasama sa lechon. Kami rito, nako. Nanggagalitin tayo sa issue natin. Tapos ulam pinag-uusapan dito. Usapang ulam pala kayo dyan, ha? Na bueno, partner, hanggang So, bukas. paano? Hanggang bukas magkita't magkadinigan tayo? Ako po sa Atty. Claire Castro nagpapalala. Huwag tulugan, inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.